Episode 191 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Nagkagulo na nga dahil nga meron nga pinasabog na ambulansya sa mismong labas ng hospital. Kaya nagpanik ang mga tauhan nito ni General Pacheco. Pinuntahan nila, lumabas sila. Ngayon ito namang si Supremo pumasok sa kwarto ni Amanda at kinalaban niya yung mga bodyguards, di ba? Talo, nagaling pa rin niya makipaglaban, walang kupas. At nagulat si Amanda na si Supremo pala ang pumasok sa kwarto niya para nga iligtas siya. Ayan ang daming mga bantay pero natalo ni Supremo na siya lang mag-isa. Talaga nagpanik ang mga tao, yung mga tao sa loob ng ospital, naglabasan, yung mga doktor, yung mga nurses. Inago pa nga nung yung isang bodyguard yung kanyang denim jacket pero isinakal ni Supremo, Tapos ito namang si Berting na ikipagbarilan din. Tatakas na nga sila kaya kailangan talaga paspasan habang wala si General Pacheco. On the way na siya pabalik ng ospital. Yun, sabi naman ni Amanda, maraming salamat at iniligtas mo ko, sabi ni Supremo, Pasensya na at natagalan. Alam mo naman na sinuwerte lang ako at nakaligtas ako sa mga tauhan ni Augustus. Hindi na bale, ang importante, nandito ka para iligtas ako. Naghalikan pa nga sila. Ngayon, meron doon isang bodyguard na nakalabas, nakatakas at inireport nga dito, na nasa loob si Supremo. Sabi niya, kay General Pacheco, nandiyan dyan si Supremo, kaya kinakailangan nilang pumilos. Diba, kinakailangan nilang unahan para hindi nito maitakas si Amanda. At ito na nga, lumabas na nga sila ng kwarto. Binabaybay na nga nila yung daan nito. Ang dami talaga mga bantay. Yan, talagang halos yung mga nadadaanan nila may mga kalaban sila. Bilis, takbo. Yan dami mga bodyguards kahit sa ang mga sulok diba? Siyempre kakabahan ka na yan. May mga pulis din. Hanggang sa na-corner nga sila rito sa may stock room. Ang dami rin palang bantay dito. Kaya si Amanda lumaban na din. Sige, Supremo, kaya mo yan. Takbo. Papunta na sila sa labas. Dadaan sila ng fire exit. Kaso may mga nakaharang. Lumaban na rin si Amanda. Kinuha niya yung baril. Nakikipag-agawan siya. Pero naman si Supremo kinuha yung fire extinguisher. Tawan-tawa ako sa eksenang to. Tinagampas siya sa ulo, sa batok, sa likod, sa kung anong katawan basta't bayampas lang walang binatpat ang hina tinadyakan pa niya Tapos nagkamali na agad yung mga kalaban. Wala na, nakatakas sa sina Supremo. Habulin nyo, sabi niya. Sabay sila, takbo sila. Nandito na sila sa may parking area, parking lot. Ngayon, ang ginawa nila, sumakay sila sa may ambulansya. Nilito nila yung mga kalaban, 'di ba? Kunwari pala, sumakay sila doon. Pero nung pag-andar ng ambulansya, bigla agad sila ding lumabas. Tumalon sila. Nireport agad, sabi ni General Pacheco, mga tanga kayo. Mga wala talaga kayong silbi, habulin ninyo. Pabalik na kami ngayon sa ospital. Tapos sabi niya, harangan mo yan. Naku, naharang yung ambulansya. Pababain niyo yan, yung mga sakay na yan. Na-raid nila. Yan naloko sila, nalinlang sila dahil akala nila nasa loob talaga si Supremo ng ambulansya. So corner na talaga wala nang kawala Nung pagbukas ng loob ng ambulansya, iba pala, mga nurses. Sabi ng mga nurse, may pasyente kami, huwag nyo kaming guluhin. Sabi nasan sina Supremo? Hindi namin kilala yon. Sino ba hinahanap nyo? Talintikan na. Sabi ni General Pacheco, ang tatanga nyo talaga, ang dadami ninyo. Sina Supremo lang ang kalaban nyo. Pinakawalan nyo pa. Hanapin ninyo, habulin nyo. Tapos sabi ni Supremo, naninlang natin sila. Yung pala, may mga kalaban pa rin sa parking area. Nagbarilan sila dito. Talo yung tatlong yan. Ngayon, sina Berting naman, kinakailangan na nila ng backup, yung getaway car nila para makalis na sila. Ngayon, dumaan sina Supremo sa likod. Diyan sila dumaan sa likod ng hospital. Dito sila sa may second floor. Inasa baba yung sakyan nila.
nakababa na si Berting, kaya anong nangyari, sina Amanda sa si Supremo, kailangan nilang tumalon mula sa second floor sa may terrace. Yan, kumuha sila ng bangko para tungtungan, tapos tumalon sila. Na, hanggang sa nakaalpas na nga sila. Ang galing ng pagtakas sobrang bilis diba? Paspasan ang bilis ng pagtakas sila dito. Ang galing talaga. Nakaligtas na, wala na silang problema, diba? Samantala, dumako tayo dito sa mga Red Phoenix. Si Roy, sinasalansan na yung mga pera dahil nga makikita nga sila ni Ramon mamaya sa mismong Quiapo. Sakto naman na tumawag si Ramon para siniguro niya na magbabayad na nga talaga tong Red Phoenix ngayong araw mismo. Sabi naman ni Roy, huwag ka mag-alala Ramon, makikita tayo mamaya, babayaran na namin lahat ng utang namin sa'yo. Sabi naman ni Ramon, dapat lang, o paano magkita na lang tayo mamaya. Tapos sabi naman ni Angkong, anong sabi ni Ramon? Ayun po, talagang naniniguro siya talagang naniningil talaga siya. Sabi naman ni Angkong, wala tayong magagawa, malaki na utang natin sa kanya, kaya hindi naman natin siya masisisi. Ngayon, lumapit yung kanang kami ni Ramon para nga isiguro na okay lahat, di ba, malinis, kumbaga hindi sila mahuhuli ng mga pulis sa Quiapo dahil magkakaroon nga ng shipment. Samantala si Olga, kinamusta yung papa niya, pumunta kay Don Julio para mag-almusal. Sabi naman ni Don Julio, okay naman, nagkita na yung mag-ama at pinakita na rin ni Ramon kay Tanggol yung uri ng negosyo natin. Sabi naman ni Olga, ay nako, bilib na bilib pa rin siya sa tatay niya, no? Yun na nga lang, pinakita natin yung legal nating negosyo sa kanya, tinanggihan niya. Paano pa kaya kung makita niya at malaman niya yung illegal nating negosyo? Paano kaya yun? Gusto niya talaga maging pulis, di ba? Gusto talaga maging pulis ni David, di ba? Di syempre magiging kalaban siya ng ama niya. Siya nga tong alagad ng batas tapos hawak pa siya ng negosyo na illegal. Kaya nga sabi nga ni Don Julio, kasalanan talaga to ng ama niya, yung nagpalaki sa kanya. Kaya nawalan tuloy kay Ramon yung anak niya. Kung matagal niya nang nahanap ito at nagpalaki siya dito, di sana si Tanggol na sana ang naghahawak ng negosyo natin ngayon. Dahil isa siyang Montenegro, yun ang kapalaran niya. Ngayon tumawag si Mr. Mariano, yung kasosyo nila. Sabi ni Mr. Mariano, nabalitaan namin kakasal lang ni Ramon. Kinakailangan na talaga na magkaroon ng bagong tagapagmana ang negosyo natin. Sabi naman ni Don Julio, hayaan mo Mr. Mariano, nahanap na ni Ramon ang anak niya at balang araw, siya na rin ang hawak ng negosyo natin. Sinasanay na nga Hayaan mo sa ganitong petsa, magkakaroon kami ng salo-salo at sa araw na yun, imbitado kayo. Doon na rin ipapakilala ni Ramon sa inyong lahat ang kanyang anak. Yun, no? Samantala, yung mga napuruhan sa loob nga ng selda, sinabong, saka tong si Owing, lumabas na ng ospital at dadalhin na nga sila muli sa selda. Yan na. Nandito sila sa may kantin at sinalubong sila ni Makasantos. Sabi ni Makasantos, grabe naman talaga, no? Talagang masamang damo ka talaga, Bong. Akalain mo, 2 bala na tumama sa'yo, buhay ka pa? Sabi naman ni Bong, no? Nagkataon lang, sir. Sinuwerte lang. Ang sabihin mo, palpak ka. Wala kang kwenta. No? Mainit na ulo sa inyo ni Chief Espinas. Kaya panigurado, pinalitan ka na. At sino naman ang pumalit sa amin? Si Tanggol ba? Hindi mo na kailangan pang malaman. Sabi niya, no? Kaya wala na talaga silang magagawa. Chapwera na. Pinalitan na talaga grupo ni Nabong, ni Natanggol. At ito na nga, sabi nga ni Makasantos, sige na, ipasok mo sa loob yan. Ops, tagit lang. Maiwan ka. Sabi ni Owen, bakit po? Gusto kang kausapin ni Chief Espinas. Yun. Talagang meron siyang sasabihin, no? Nakakaawa rito mukha ni Owen. Parang batang binuli lang, no? Tapos nun, nakabalik na nga ng selda si Nabong. Ayan, yung mga napuruhan. Ngayon, okay na. Magaling na. Ngayon, pumasok na nga si Owen dito sa opisina ni Chief Espinas. Sabi ni Espinas, kamusta ka? Sabi naman ni Owen, okay naman po. Bakit nyo nga po pala ako pinapunta? Para sabihin ko sa'yo na ililipat kita ng magandang kwarto para doon ka makapagpahinga. Hayaan mo, papakainin ka naman doon. Sa ngayon, hindi mo na muna makikita si Natanggol. Bakit po? Yun kasi ang utos ko Diba? Kaya sumunod ka na lang. O paano, Makasantos, pakainin siya. Nang sa gayon, makabawi ng lakas. Sabi naman ni Owing, salamat po. O sige, balik ka na doon. Nasabi ni
ni Warden Balatukan, "Chief, ano po ba yung pinaplano nyo? Kailangan ko siya para gawin ko siyang pain laban kay Tanggol." Diba? So kawawa naman si Owing, dinala nga siya sa Bartolina. Kaawa naman, mas matindi dinanas niya. Diba? Napuruhan na nga siya ng mga bala, nagbibigti pa buhay niya, tapos ikinulong pa siya sa Bartolina nang siya lang mag-isa. Ngayon, ito na. Nakapasok na nga si Nabong sa selda. At ang sabi ng mga kasama niya, "Kamusta Nabong? Kamusta sugat mo? Ito, okay na ako. Magaling na ako. Balita ako pumalit na sa atin sina Tanggol." Sabi niya, "Sino pa nga ba? Sina Tanggol, diba? Hayaan nyo, kung papagaling lang talaga ako ng gusto. At darating din ang panahon, sa lalong madaling panahon, magkakaroon dito ng riot." Siniguro niya talaga sa mga kasamahan niya, no? Kasi nga, itsapuera na sila magkakagulo talaga sa loob ng selda. Samantala, ito namang si Ben, pinuntahan si Tanggol para siguraduhin na desidido na ba talaga na itutuloy yung pagtakas. Sabi naman ni Tanggol, "Oo naman Ben, kasi kung magtatagal kami dito, lalo lang malalagay sa peligro ang buhay namin. Kaya itutuloy ko na talaga. Maraming salamat sa lahat Ben ha. Ikaw na bahala dito," sabi naman ni Ben. "Paano naman kung hindi nyo maitakas si Owing? Paano? Ang gagawin nyo?" sabi ni Tanggol, no? "Gagawa kami ng paraan para maitakas namin si Owing. Basta ang importante, kami na muna ang umalis," diba? So yun, malaman natin bukas at sa mga susunod pang episode, dahil magaganap na ang pinakahinihintay nating lahat, ang mismong araw ng pista ng itim na Nazareno sa Quiapo, diba? Magaganap na, mangyayari na yung pangalawang misyon ng grupo ni Tanggol. Kumbaga kasama na rito yung mga kaibigan ni Tanggol, di ba? Hindi lang silang dalawa ni Baboys dahil papatayin na nga nila ang Red Phoenix. Kaya yan ang pakatutukan natin sa sunod na episode ng FPJ's Batang Quiapo, at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel mga kapamilya, isupport mo lang po ang aking YouTube channel by hitting like, share, and subscribe, and hit the notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless us all.